Sa pagdating ni Greed sa Winston, labis siyang namangha sa laki at kasiglahan ng lungsod kumpara sa Byron. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanyang inventaryo, na naging mabigat sa kanya. Napagpasyahan niyang iwan ang lahat ng hindi kinakailangan sa warehouse, at tinanong kung ano ang mayroon siya sa kanyang inventaryo. Nagdesisyon siyang suriin ang Mengel Armor at Mammon Greatsword upang taasan ang kanyang pag-unawa sa mga ito at mabawasan ang mga penalty. Sa kanyang pagsusuri, umabot ang kanyang pag-unawa sa Mammon's Greatsword sa 33% at sa Mengel's Plate Armor sa 65%. Nakita niyang bumaba ang mga penalty sa pinsala ng mga kagamitan, mula 30% naging 20% para sa Greatsword at 20% naging 8% para sa armor. Sa kabila ng kaunting pagbagsak sa durability ng mga item, nagdesisyon siyang huwag munang ayusin ang mga ito upang makatipid ng pera. Nang pumasok siya sa warehouse, nagbayad siya ng 30 silvers para sa access at 10 silvers bawat item na ilalagay. Sa kabila ng kanyang pag-aalala sa mga bayarin, nagpasya siyang iwan ang kanyang armor at weapon doon, hindi niya inilagay sa warehouse ang epic grade arrows na itinago niya bilang souvenir. Matapos ang lahat, ramdam niya ang kaluwagan sa pagbibihis ng magaan na kagamitan at nagpasya na maghanap ng smithy. Napansin niya na ang lugar ay tila nahahati sa mga kagamitan para sa mga baguhan at may iba't ibang antas ng kagamitan, na nagbigay sa kanya ng pag-asa na makahanap ng mga mas mataas na kalidad na gamit. Sa pagdating ni Greed sa smithy, nalaman niyang ito ay pag-aari ni Old Man Khan, na nagkukwento tungkol sa pagbagsak ng kanyang negosyo dahil sa kompetisyon mula sa Mero Company. Habang sinusubukan ni Greed na humingi ng tulong upang lumikha ng pinakamahusay na item, dumating ang mga gangster mula sa Mero Company, na humihingi ng pagbibigay ng building at mga karapatan sa negosyo. Dahil sa tensyon, nagpasya si Greed na umalis, ngunit nahuli siya ng isang gangster. Tila banta ang mga gangster kay Old Man Khan, na nagalit sa kanilang mga pananalita tungkol sa kanyang yumaong anak. Nagalit si Greed at nagdesisyon na hindi na lamang makisangkot, ngunit bumangon ang kanyang pagnanasa na tulungan ang matanda nang lumabas ang isang misyon sa sistema, Blacksmith's Rage. Tinanggap ni Greed ang misyon na tanggalin ang mga minyan ng Mero Company at sirain ang kontrata ng transfer. Ang misyon ay may reward na kakayahan at posibleng mapabuti ang relasyon niya kay Khan. Nakita ni Greed na wala siyang kagamitan, ngunit nagpasya siyang gamitin ang kanyang epic grade arrow. Pagkatapos ay nagpatuloy ang labanan, at sa pamamagitan ng pagkakakuha ng skill na Blacksmith's Rage, tumaas ang kanyang attack power at speed. Sa unang atake, nakakuha siya ng critical hit na nagdulot ng gulat sa mga gangster. Sa huli, ipinakita ni Greed ang kanyang determinasyon at lakas, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na ipaglaban ang kanyang bagong kaibigan at ang negosyo ni Khan. Si Greed ay nag-activate ng Blacksmith's Rage, na nagpapataas ng kanyang attack power at speed sa loob ng 20 segundo. Sa maikling oras na yon, nakatama siya ng 2 mabilis na atake sa isa sa mga outlaw, salamat sa pagtaas ng kanyang attack speed. Dahil sa critical hit at ang ignore defense effect, napatay niya ang outlaw gamit ang 2 strike lamang. Inanunsyo ng sistema na ang kanyang reputation sa Winston ay tumaas ng 60, pero bilang resulta, kinikilala na siya ngayon bilang kaaway ng lahat ng mga outlaw sa lungsod. Nakakuha si Greed ng 4,300 experience points at agad siyang tumaas ng 5 level, mula level 3 hanggang level 8. Excited si Greed nang malaman niyang ang kanyang stat points ay umabot na sa 110, kaya nagpasya siyang mag-invest ng 50 points sa strength at 60 sa agility para mas madaling talunin ang natitirang 4 na outlaw. Habang natitira ang 10 segundo ng Blacksmith's Rage, inatake ni Greed ang isa pang gangster, si Praga, at nasugatan ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na-trigger ang ignore defense effect o isang critical hit. Kaya nabuhay si Praga, bagaman nasugatan. Agad na inangkop ng mga gangster ang bilis ni Greed at napansin nilang hindi nila kayang gamitin ang kanilang malalaking armas sa makitid na hagdanan. Isa sa mga gangster ang sumigaw kay Greed, hinahamon siyang bumaba at makipaglaban ng harapan. Napagtanto ni Greed na kapag napalibutan siya, hindi siya magtatagal ng higit sa 2 o 3 hit, lalo na sa kanyang kasalukuyang mababang health at mahina na depensa.
Ngunit mayroon siyang backup plan kung mapalibutan siya ng mga gangster, maaari niyang gamitin ang isang huling skill upang baliktarin ang laban at posibleng talunin silang lahat. Sa isip na yon, naghahanda si Greed na i-activate ang Legendary Blacksmith's Patience, isang skill na nagpapataas ng kanyang health, defense, at dexterity ng 200% sa loob ng isang oras. Ang pagtaas na ito ay magbibigay sa kanya ng tibay na kailangan upang mabuhay sa susunod na labanan at posibleng makuha ang kalamangan laban sa mga natitirang outlaw. Si Greed ay na-corner ng mga gangster ng Mero matapos niyang patayin ang isa sa kanilang mga kasama. Banta nila na ipapabayad siya para dito, at puno ng kumpiyansa, naghahanda si Greed na makipaglaban sa pamamagitan ng pagtatangkang i-activate ang Legendary Blacksmith's Patience, ngunit nabigo ang kasanayan dahil sa mga partikular na kondisyon na hindi niya natugunan. Napagtanto niyang nasa panganib siya, kaya napilitan siyang uminom ng mga potion na pansamantalang nagpapalakas ng kanyang lakas at liksi. Kahit na sa palagay niya ay sayang ito, isinasaalang-alang ang gastos tinatayang 10 ginto bawat bote, katumbas ng halaga ng magandang pagkain. Habang ang mga gangster ay nagsasagawa ng kanilang sabayang atake, nahihirapan si Greed na pigilan sila, kumukuha ng pinsala sa proseso. Mayroon na lamang siyang 316 na health points at umiinom ng intermediate potion. Na alam niyang aabuti ng 20 segundo bago siya makagamit ng isa pang potion. Sa kabila ng mga buff, nananatili pa rin siyang nasa disbentaha ngunit patuloy na umiiwas at nag-aantay ng oras, umaasang makaka-recover ang kanyang binti at matatapos ang cooldown ng potion. Habang ang mga gangster ay nagbibiruan, pinapanatili ni Greed ang pag-uusap upang i-distract sila, umarte na maaaring iwanan niya silang buhay kung iiwan nila ang kontrata. Gayunpaman, hindi sila naniwala at nagpasya silang patayin siya. Habang ang isa sa mga gangster, si Johnson, ay bumaba ang depensa, iniisip na masyado siyang mahina para makipaglaban, nahuli ni Greed si Johnson at naglunsad ng isang biglaang atake, na patay siya. Habang nahuhulog si Johnson, nagalit ang natitirang mga gangster. Ipinapalam ng sistema kay Greed na nakakuha siya ng mga experience points at umangat ng level muli, ngunit nananatili siyang kalmado. Tinutukso ang mga gangster sa kanilang kapabayaan, binibigyang diin na hindi sila sapat na malapit para magkaroon ng ganitong magiliw na pag-uusap. Hinarap ni Greed ang mga Mero gangster matapos niyang talunin ang isa sa kanilang mga kasama. Tumaas ang tensyon habang inaatake siya ng mga gangster, ngayon ay nasa level 11 na si Greed at mas kumpiyansa kaysa dati. Hamon ni Praga sa kanya na maaari siyang saksakin ng higit pa kung gusto niya, habang ang ibang mga gangster ay nagmamayabang na hindi nila siya papayagang mamatay ng madali. Habang umuusad ang laban, napagtanto ni Greed na desperado siyang kailangan ng oras upang uminom ng isa pang potion para makabawi ng kalusugan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay na-overwhelm siya ng walang tigil na pag-atake ng mga gangster, na nagpapahayag ng takot na mamatay sa engkwentrong ito. Sa sandaling tila wala na siyang mga opsyon, humingi siya ng armor, pero nananatiling malupit ang sitwasyon dahil patuloy pa ring matinding lumalaban si Praga. Hinihimok ni Khan si Greed na manatiling matatag, ngunit patuloy na tinutukso ni Praga siya, pinipilit si Greed na mag-isip ng mabilis. Sinubukan niyang ilihis ang atensyon sa pamamagitan ng pagtatanong kay Khan kung nais niyang protektahan ang Smithy. Sumang-ayon si Khan na protektahan ito, nangangakong ipagtatanggol ang lugar kung tutulong si Greed sa pagkakataong ito. Ipinakita ni Greed ang isang nakakagulat na plano, na nagmumungkahi na hihiram siya ng armor upang palakasin ang sarili. Hindi siya pinansin ng mga Mero gangster, idinadawat na siya ay tapos na. Ngunit may kumpiyansa na sinagot ni Greed ang salitang overgeared, na nagpapahiwatig ng kanyang mga nakatagong kakayahan. Sa isang sandali, ginamit ni Greed ang kanyang pinataas na lakas at pinatay ang natitirang 3 gangster Praga, at Veil sa isang malakas na slash ng espada, na nagpapakita ng malaking pagtaas mula sa kanyang mga level at bagong kumpiyansa. Kinumpirma ng sistema ang kanyang tagumpay, tumaas ng malaki ang kanyang reputasyon sa Winston, nakakuha siya ng 15,200 na puntos ng karanasan, max affinity kay Khan, at nakaranas ng maraming level up, na nagtatapos sa pagkumpleto ng Blacksmith's Rage na misyon. Humihingal si Old Khan habang tinitingnan si Greed matapos ang matinding laban. Natuklasan ni Greed ang 2 makapangyarihang item, ang Valhalla at Dainsleif,
na parehong nilikha ng kilalang panday na si Albatino, at nagtataka kung bakit ito itinago. Napansin na nag-aalala si Khan, na pagtanto ni Greed na nauntog ang matanda, marahil dahil sa kanyang mga bisyo sa pag-inom. Sa pagkaagang, iginiit ni Greed na dapat na silang lumipat sa susunod na quest, at pinilit na gisingin si Khan bago ito magsimula sa pag-foam ng bibig. Samantala, labis na nagalit si Valmont nang malaman na ang mga gangsters na ipinadala niya sa Smithy ay nawawala. Hiningi niya ang kabayaran kay Bill, na humihingi ng isa pang pagkakataon ngunit walang sapat na pondo para magbayad. Malupit na sinabi ni Valmont na magbenta na lamang si Bill ng kanyang mga miyembro ng pamilya sa merkado ng alipin para makover ang mga pagkalugi. Iniulat ni Rabbit, ang estratehista ni Valmont, na ang mga gangsters ay nawala matapos makarating sa Smithy at isang batang lalaki ang nagdala kay Khan sa klinika 2 oras na ang nakalipas. Napagtanto ni Valmont na maaaring may mahalagang impormasyon ang batang lalaki at tinitingnan ito bilang isang kritikal na pagkakataon. Inutusan niya si Rabbit na manguna, determinadong makuha ang kontrol sa lahat ng Smithy sa nayon at samantalahin ang gulo. Tumitindi ang tensyon habang nagbabalak si Valmont sa kanyang susunod na hakbang.